Hi guys, I'm Khalil and welcome to another travel vlog. Today is September 24 and it's our day 5 here in Saigon, Vietnam. It's currently 8 a.m. in the morning. I just finished getting ready and I'm now having my breakfast. Ito yung tira ko from last night sa 4-piece pizza kasi nga isa lang yung size ng pizza nila and of course hindi ko na mauubos yung isang buo. And sakto siya kasi mayroon akong breakfast today. So, buti na lang may microwave and they have enough utensils for me to use naman. Good morning sa atin and good morning to this very delicious pizza. I was actually impressed na more than half yung nakain ko kagabi. Pero probably dahil gutom rin ako. But at the same time, masarap din ang maxing pizza nila. For today, starting today until tomorrow, we'll start doing the touristy stuff. But my agenda is go to the post office, go to the shops nearby the post office, and yung book street na rin. And then after that, go to a cafe, and then cafe apartment, and then more shops. And then tonight, which is I think the highlight of today's agenda is I'll be watching the opera show sa Opera House. And that's one thing I'm looking forward to for today's agenda. So this is my outfit for my 5th day here in Saigon. Very chill lang kasi pag mga ganitong pahuling araw, wala na akong masuot. And originally dapat talaga bibili ako ng mga damit dito sa Ho Chi Minh para may masuot ako during my last days. Pero wala pa masyadong nagbibili so hindi planado tong outfit na to. Very chill lang, a white shirt from The Simp. Ito yung nadaanan kong clothing store. If you remember from my previous vlogs, I was going to a restaurant and then nadaanan ko tong store na to called The Simp. And wala lang, parang sabi ko kakaiba yung cut ng shirt. And then also very lightweight yung material. So perfect sa Pinas weather. And then if you watch my Bangkok vlog, I bought this sa Lido Square sa store called 1251. It's a flowy white pants. Very lightweight material as well. Weather appropriate for the Philippines. And then again, yung inukay kong Zara boots sa Makati Cinema Square. And then I don't know if I was able to share with you guys during the previous vlogs. Pero ito yung parang official travel bag ko. Ang laki no, pero marami talaga akong bit-bit kapag lumalabas. Kasi meron akong technically 3 camera. Yung film camera, yung action camera, and DJI, and then I have a phone, and I also have a tripod, and then of course your usual things that you carry around when you go out. This is from Vivienne Westwood. Naukay ko lang to sa Quezon, pero hindi ko alam kung totoo tong Vivienne Westwood na bag. But I did some research before buying it. Habang nasa ukay ako, nag-google ako. And mukhang legit naman, but again, I'm not sure. But yeah, that's my outfit for today, and I'll see you guys sa Saigon Post Office or sa Ho Chi Minh Post Office. Hindi ko alam yung tamang name. But yes, bye! Hi guys! Right now, I'm right in front of the Saigon Central Post Office. And actually, ito ata yung first tourist spot na pinuntahan ko for this trip. And of course, maraming turista. And definitely, mas maraming turista once we go inside. Medyo mainit dito sa labas. So, tara, samahan niyo ako sa loob and let's see what's inside. So, aside from being a post office, I think since nasa gitna nga siya ng city and has become a tourist spot, they converted it into a multi-purpose building. So, you can send postcards from here. You can also buy souvenirs. And then, meron ding mga tourist agencies. This is what it looks like inside. And I'm not sure if itatry ko yung mag-send ng postcards. Kasi from what I've heard, it takes a long time. And yung iba nga hindi natin nila nakuha yung postcards nila. Also from what I've heard, if you wanna buy souvenirs, you might as well go to other areas para mas cheaper yung kanilang souvenirs. Kasi dito, syempre, tourist spot siya. So, mas mahal ng konti yung mga souvenirs dito. But yeah, I thought it would be a bit bigger
But in person, hindi pa siya ganun kalaki. I guess maybe because of the design and the high ceiling. Mukha siyang malaki in photos and in videos. So when you enter the post office, on both sides, meron siyang souvenir store. So tara, let's check out what's inside. Parang cute tong lantern, no? Maganda yan sa garden. So let's say you want to write letters and send them to your family, to your friends, or even to yourself. They have these tables on the end of the post office where you can sit down and write your letters or write short messages in your postcards, and then you can send them back to your home country. I'm just not sure how long it will take because from what I've read online, minsan daw it will take months. Kaya yung iba nag-worry baka hindi na dumating. Hindi siya air-conditioned, but there are big electric fans and flowing naman yung hangin. So if you like books and stationery, you should definitely visit Book Street because there are a lot of books here that you can check out. And if you still need more souvenirs, marami din dito. And also, if napagod kayo exploring the city, there's a nice place to chill and relax kasi medyo malamig because maraming puno and then you can just walk around, walang mga sasakyan. And there are also restaurants and cafes here. Pwede kayong kumain muna or drink some cup of coffee para makapagpahinga kayo. And yeah, it's a very short street. And then nasa harap lang niya yung Notre Dame Cathedral, Notre Dame Church. I'll have to check. Kaso it's been under renovation for a few years now. So you can't really see the facade of the Notre Dame Cathedral. Hello, so I'm currently here sa Caffeine and Nicotine. It's in the building right next to the new playground. So this old building houses a lot of local brands, and this I think is the only cafe in this area. It's really nice. It's actually a pottery studio as well, so you can take pottery workshops here for I think around 500,000 Vietnamese dong. And I'm here to take a quick break from window shopping around the new playground and also checking out the stores, the local brands here in this building. Actually, gutom na ako. Pero ang plan ko is babalik muna ako sa hotel after this. And magpapalit ako ng damit kasi parang hindi ko bet yung suot ko today. Ang tagal kong makaalis kanina para lang makapag-decide ko ng susuotin ko. Tapos parang nang nandito na ako habang nagtatry ako ng mga damit. Siyempre ang daming mga salamin, and also nagtatry ako ng mga damit. Narealize ko na parang hindi giving yung suot ko. And sakto, may napili akong damit sa HY Maison. So I might change into this. Pero baka plansyahin ko pa siya. I ordered coconut coffee. Wala silang pastries or something. I think more on drinks lang talaga sila. So, yun lang. Yeah, this place is really nice. Though walang aircon. Pero may mga electric fan naman. So, pwede na. Sarap. Coffee is actually really nice.
But I'm not sure lang kung paano na prepare yung espresso kasi parang wala silang espresso machine. Also, kaya pala babalik ng hotel kasi hindi ako napag-charge ng power bank kagabi. So, charge ko siya ngayon and I'll get it back. After going back to the hotel, I'll probably go to the cafe apartment and then also visit some local brands along that area. Hi guys, I'm back in my hotel. It's currently almost 2 p.m. and hindi pa ako nagla-lunch. Nagpalit lang ako ng damit kasi parang hindi giving yung damit ko kanina. So, sakto nung nasa HY Mason ako sa loob ng new playground, I found this top, this polo, baby blue color. I like this color. It caught my eye because of these button details and also the details at the back. Ayan. And sabi ko, parang gusto ko nang suotin. And sakto, kailangan ko bumalik nga ng Airbnb because kailangan ko mag-charge. And binalikan ko yung charge kong power bank. So, ayun, I kept the pants that I was wearing earlier. And nagpahinga lang din ako ng konti, nag-fit check ulit. And now I'm supposed to go to cafe apartments and also visit some local brands in that area. And then tonight, again, we'll be watching the opera show sa Saigon Opera House. Pero inisip ko kung magla-lunch muna ako somewhere kasi hindi ko sure kung merong lunch na makakainan sa cafe apartment. Nakakaloka pag sakay ko ng Grab, biglang bumuhos yung ulan as in Baguio level. So basang-basa ako pag sakay nung Grab. Tapos, nung bababa na ako, ang init na. So parang sinasadya lang ng ulan na mabasa ako. But now, I'm here sa GAN. I'm here in GAN. Nakasave ba ito sa Google Maps ko? Hindi ko alam kung nakasave ito sa Google Maps ko or nakita ko lang kanina. But I'll be eating my lunch here. Sana hindi na umulan ulit para makapunta tayo sa cafe apartment. I think medyo shala tong restaurant na to for Vietnamese. Think of Manam sa Philippines, ganun. With capsicum. Pag capsicum naalala ko si Ann Curtis. Okay, medyo mahal nga kasi 190. Meron sila lang parang noodles. So I ordered rice noodles with minced pork. Parang siyang kikiam. Actually, hindi, charot. Fish ata ang kikiam. Tama ba? And iced tea. I think, ay mainit. I think I'm supposed to mix this and then parang siyang pancit. Ganun. Then may sauce dito that I think I'm supposed to use. Tikman ko yung minced pork nila. Nasa siyang longganisa sa atin. Okay. Thank you. So, sinabi sa akin ng waiter na need ko daw haluin. Sige, haluin natin. Yes. Tinuruan ako ng waiter. Sabi daw kailangan daw ihalo yung parang sauce nila dito. Dun sa noodles. Pero gusto ko lang kasi muna tikman yung noodles nang walang laman eh. Charot. O yung sarap niya kapag hinalo na yung sauce. Ayaw kong lagyan ng super dami kasi madali akong ma-overwhelm pag masyadong malasa yung pagkain. Hi, so nandito ako ngayon sa cafe apartment and inakyat ko yung 8 floors para makarating dito sa Po Cafe. And I ordered salted coffee, which is yung kanilang signature cup of iced coffee. And they serve it like this. Na nandito pa yung coffee filter and then ang instruction is once na maubos na yung coffee, you put the ice. At dahil nag-coffee workshop tayo kahapon, alam ko na siyang paano gawin. Para hindi siya matapon. Bukas na ba ito? Para hindi siya matapon, kailangan mo ilagay itong cup sa ilalim. Ganon. And then, ilagay natin yung ice.
Perfect. Tapon pa yung air. Actually, if you're going to cafe apartment, I suggest mag-research na kayo kung saan nyo gustong pumunta. Kasi it can get overwhelming. And also, para hindi kayo mapagod mag-akyat pa ba kung saan nyo gustong kumain or uminom ng coffee. They have restaurants. So if ever gusto nyo mag-lunch or dinner, pwede dito. Or like, you just want to go here for drinks, like coffee or non-caffeinated drinks, you can go. Pero grabe talaga kung makikita nyo kanina, pag nagpawisan ako kasi pinanindigan ko mag-stairs. Sana narinig nyo ako. Pinanindigan kong mag-stairs kanina. Hawakan ko na lang. Pinanindigan ko mag-stairs kanina. So grabe. Pawis ako pagpasok dito sa Po Cafe. But yes, buti tumila na yung ulan. Parang sinadya lang talaga nung ulan kanina, nababasa ako nung akit ako ng Grab. Hello, so I'm currently here sa balcony ng Po Cafe. Wala lang. Gusto ko lang i-check yung vibes here. Medyo nakakalula, not gonna lie. Kasi I'm literally on the edge of this balcony. And then I have a view of this huge skyscraper. Yan ata yung Landmark 81. Hindi ko sure. Actually, hindi ko sure. But yeah, maganda dito since hindi mainit, since kakaulan nga lang. Pero may aircon sa loob. Sorry, medyo maingay. May parang nagko-construction lang dito sa tapat. Gusto ko lang talaga mag-video actually. And then, bababa na rin ako. I'll try to visit some shops before ako bumalik ng hotel. And then, babalik tayo na Saigon Opera House. Hi guys, I'm currently in the balcony of the Saigon Opera House because I'll be watching the 6 p.m. show of their bamboo cultural show na nabukok through Klook. So if you guys are also interested in doing that, you can use my discount code Khalil Alcala Klook for 3 to 5% discounts on any travel essentials, services, tours, and shows like this. So ayun, we're just waiting for the show to start. Actually, may mga refreshments pa sila dito like lemongrass juice. Nakaubos ko lang, but I might get another cup. Kasi ang sarap. And yeah, this is such a cool spot to like chill, relax. It's in the middle of the city, but this part feels a bit secluded in a way. And they have like a little park over here. The show starts at 6 p.m. and it will run for at least an hour or two, I'm not sure. Then after that, I'll be grabbing dinner and then check ko kung nawawala kung nandito pa yung ticket ko. And then I might visit some shops again after the show if it's still a bit early since most of the shops here closes at 10. But yeah, a lot of people are coming in and I'm just stop yapping. Bye!
Hi guys, so marami akong update sa inyo. It's almost 9 p.m. na natapos yung opera show ng 7 p.m. sakto, 1 hour. And cute kasi parang may pag-group. Pwede ka may group photo with the actors or will you say dance or performers or artists nung show. And can I just say, napaka-underrated niya, especially for Filipinos who are traveling to Ho Chi Minh. Kasi hindi ko siya nakikitang nire-recommend ng mga travel vloggers or sa TikTok. Siguro dahil rin gets na magbabayad ka ng ticket. I think 1.3 yung pinakamababang ticket. So in a way, it can be a bit pricey. But for the show that you're getting, it's definitely worth it. I don't know how to explain I don't know how I can encourage you guys to watch. But sabi ko sa inyo, yung pinakamababang ticket, worth it siya. And just think of it na supporting local performers and also supporting and appreciating their local culture. I don't know how to explain it. It's like a cultural show that narrates the culture and history of Vietnam, starting from the early times up to the modern times. And it was performed through acrobats, martial arts, dance. May mga bagay na hindi ko ina-expect na makikita ko pero nakita ko. Basta it's a total package show na you'll definitely appreciate kung ano man ang age mo. Though yung nandun sa show na yon, ang demographic nila is mostly white, old tourists. If you know, you know. But for me, it can be appreciated by a lot of people. Siguro yun lang yung parang willing magbayad, I feel like, na demographic. Kaya mostly sila yung nandun. And syempre hindi naman yung mga magsha-shopping or magka-cafe shopping. So yun yung mga pinupuntahan nila. But I feel like it's for everyone, especially for family, I think. Although hindi ata pwede yung below 5 years old. Okay, after that, nagpunta ako sa Leader. Nabudol ako ng pants ng Leader. And then, tabi-tabi na yung mga stores doon. Sa katapat niya marami ring stores. And then, meron ditong 3-story building. Na yung second and third floor niya, punong-puno ng clothing stores. So kung mayroong cafe apartment, mayroon ding clothing apartment or clothes apartment. And hanapin nyo lang siya, malapit lang siya sa cafe apartment. And also, siguro search nyo na lang yung Leader na brand. And then katapat lang siya nun. And then actually marami akong nabetan pero I'm trying to control myself. And then nag-search na ako sa Google Maps kung saan ako pwedeng kumain. Napunta ako dito sa A Taste of Saigon. I should probably eat na. But I got a chicken fried rice and lemon iced tea. Medyo kind of pricey or no. I was craving kasi for a rice meal. Hindi alam nyo guys, last second to the last day ko na hindi ko pa rin nakatatry ang pho and banh mi. And I should really try it tomorrow. I'll eat na guys kasi gutom na ako. And also I need to hurry up kasi gabi na. Bye! Xin chào from Ho Chi Minh, Vietnam. It's my 6th day here in Saigon. And it's my last day. Actually, tanghaling tapat na. Lunchtime na. Actually, lunchtime na. Since last day ko na nga, I decided na sulitin tong Airbnb ko. And nag-shoot ako ng content for TikTok and for Instagram Reels. So, follow nyo sa TikTok at sa Instagram and give those content some love if uploaded na sila. But yes, I'll definitely miss. Kita nyo ba yung mga kalat? Sorry, since nag-shoot niya ako ng content, may mga damit. Tulad nito, may damit dito. Yung sinuot ko kahapon. Ay, hindi na isang araw. Ayan. But yeah, that's the reality of making content. Lalo na pag involve yung mga damit. Hindi may iwasan yung may mga piles ng damit. It's my last day. I don't have any specific itinerary for today. Ang main agenda ko lang for today ay bumili ng pasalubong. Like yung mga nabibili sa grocery. And then, I'll try to go to one more cafe if kaya. For clothing stores, baka hindi na. Wala nang pera. Tama na shopping. And I need to stop myself from buying more clothes. Disclaimer guys, hindi naman ako lagi nagsha-shopping. And pag nag-shopping ako, sa ukay lang ako nag-shopping. So, ayun. Nagcha-charge lang ako ng gadgets.
kasi nga ginamit ko siya kanina for content. And then I'll go out na. I haven't decided yet on where I'll eat. Yung flight ko is 1 o'clock. Basta madaling araw. And I think ang dating ko sa Pinas ay mga 5 a.m. Kaya naging 2, 3, 4. Basta madaling araw. Pakita ko sa inyo yung outfit ko for my last day here in Vietnam. Itong pants na to, if napanood niyo yung vlog ko kahapon, nabili ko to kahapon for only 400 plus pesos. Grabe, 400 lang to. Eh, yung mga ukay nga minsan ngayon, umaabot na ng ganong presyo, di ba? Like, gusto ko talaga yung mga patali na pants, yung hindi ko na kailangan mag-belt. And then, this top, ukay ko to. Inuway ko to specifically for my La Union trip. So, if napanood nyo yung La Union vlog ko, if hindi pa panoorin nyo, makikita nyo to doon. Parang ito na yung pinaka weather appropriate na damit ko. Hindi pala. Isa sa mga pinaka. Parang out of all my outfits, isa ito sa mga pinaka weather appropriate na outfit. And then nag-sandals na ako, tinatamad na akong magsapatos. And yeah, that's pretty much my outfit. Sana hindi na umulan today. I'll update you guys again later. Bye! I know, sabi ko lalabas ako to eat lunch. Pero naisip ko, order na lang ako ng banh mi sa Grab. Kasi para habang naghihintay, pwede ako mag-ayos ng gamit ko. And also, mainit. Nakatamad lumabas. And also, nag-charge pa ako, okay? So, ayan. Order na lang ng banh mi. This is my last day. And ngayon lang din ako mag-atay ng banh mi. Binili ko to dun sa Madam Win. Dumating yung nakaganto. Though for sure, mas mahal to. Kasi Grab. But at least, hindi na ako lumabas. Naging productive pa ako habang naghihintay ng Grab. Wow! May kasama kutsilyo. Tapos ito yung lagi nilang binibigay na parang wet wipes. Wait, ang syala, may kasama kutsilyo. Unboxing pala to. Tapos mayroong glove. Ito hindi ko alam kung ano to. Extra gulay. Tapos sauce. Ito probably not that. Then muna kayo sa akin. Gamitin natin itong since may kasama siya. From what I know, nagsaserve yung mga restaurants ng ganito. And then pag ginamit mo siya, or kahit hindi restaurant, yung mga maliliit na kainan. Pag ginamit mo siya, sisingaling ka nila. Nalimutan ko lang magkano. So ayun, if hindi naman siya required gamitin, pero pag gusto nyong gamitin, go! Basta willing ka magbayad. Sarap na dito Ito yung gusto kong banh mi, wala masyadong gulay. Actually, I think yun yung gulay. Pag gusto mong ilagay, kaya may gulay doon. Okay, gets ko na. Hi guys, I'm currently here sa Haru Cafe, which is just a few steps away from my Airbnb. Kasi nasa same building lang siya and same floor ng Airbnb ko. And supposedly may mga pusa dapat dito, pero I guess they're not available today. I got Lotus cream coffee. Akala ko kung anong Lotus yun. I thought it was something related to the flower, but it turns out it's Biscoff. I'm just here to kill some time. Actually, may kausap akong model ngayon na I think he will be available for a photo shoot around the apartment. And I think we'll meet at around 3 p.m. Hindi lang ako prepared kasi walang dalang camera. Ang dala ko lang is film camera.
But okay na rin. Payag naman siya. Hopefully matuloy ito. Wala din akong kilalang makeup artist or stylist dito. Sabi sa kanya, magdala na lang siya ng mga damit. I'm just chilling here. It's my last day. I want to take it slow. Parang namang I haven't been taking it slow the past few days. What I like about this cafe is very cozy siya. Para ka nasa bahay ng kaklase mo. Ganun yung vibes, or bahay ng lola mo. And then you have the view, the same view as my Airbnb apartment. Same view as my Airbnb, the State Bank. And then mayroon sila ditong parang mayroon sila ditong parang table where you can sit by the window. They also sell prints. I'll show you guys later. And from what I can see, the people that are here are working or studying. It's a really nice cafe, and I'll update you guys again later kung matuloy yung shoot. Sana matuloy, claiming it. And then I'm planning to go to another cafe to buy beans, and also ang plano ko pasalubong is first yung 3-in-1, which is yung Legend Cafe. Sa Legend Cafe ako bibili pala. And then yung coffee beans, hindi ko pa sure kung saan ako bibili ng more ground coffee. No, it's okay. Thank you. So I also got, nalimutan ko na umorder ako nito. I also ordered banana toast. Okay, picturean ko muna to. Bye! Hi guys! So nandito ako ngayon sa Co-op Mart because bibili ako ng pasalubong. Bibili tayo ng 3-in-1 coffee. I think yun lang naman mostly yung bibilhin ko. So hindi ko alam kung saan ko yun makikita. You can take a lot of shots. Yeah. Yeah. I have a lot. Don't worry. We still have some sun. Nice. Hi guys, I'm finally back in the airport again, and I'm going back to the Philippines. And I just want to say thank you so much for joining me sa aking Vietnam series. We had almost 1 week, and ang bilis niya, ang tagal niya at the same time. Sorry, medyo magulo tong last day kasi ginamit ko talaga siya para masulit yung Airbnb ko. So the first half of the day ay nag-shoot lang ako ng content, like mga fashion reels, para naman ma-ROI ko yung bayad ko sa Airbnb. And ma-ROI ko yung mga binili kong damit sa Vietnam. And also, I was able to do a test shoot with a Japanese model who just arrived in Ho Chi Minh 2 days ago. Actually, wala na talaga sa plano ko yun. Like, months before the trip, I started looking already for agencies. Pero parang wala akong mahanap na model na bet kong shoot. Kasi puro sila, Westerners. And gusto ko sana Asian model. And then, in-stock ko talaga yung mga agencies kasi minsan hindi nila kinatag yung mga models. And then, buti na lang, mayroon ako nakita na ito nga, Japanese model, na ang post ng agency will be arriving in Ho Chi Minh. Medyo napaisip ako kung nasa tamang gate ba ako, pero nakita ko na yung mga kasama ko sa pila kanina. So yun nga,
in-stock ko tong agency na to. And sabi nila, darating daw tong model na to last week of September. Wala silang sinabing date. And ang ginawa ko, finalo ko na lang siya. And then, parang kahapon ata, or nung isang araw, nag-post nga siya na on the way na siya sa Ho Chi Minh. So parang, medyo nagkapag-asa ako. Pero again, wala na siya sa plan ko kasi wala naman nga ako dalang camera. And ang dala ko lang is film camera. So I wasn't really planning to do it. Nagkataon rin, I wasn't able to do a lot of street photos using the film that I bought for this trip. So I had like 4 rolls ba. So ang ginawa ko, sabi ko, okay, para masulit yung bili ko sa rolls of film, I'll message this model. And then thankfully, nag-reply naman siya. And we were able to shoot from 4 p.m. to 6 p.m. around in my Airbnb and around the building. I'm just hoping the photos turns out great. It's like 3 rolls worth of photos. And I hope the scanners doesn't ruin the film. Kasi I tried na magpa-handshake kanina, pero sabi nung security, okay daw yung kanilang scanner for film. Sino ba na ako para umangal? But I'm just waiting for my flight right now, and my flight is 1 a.m. and may bagyo sa Pilipinas, so I'm not yet sure. Hopefully maka-uwi ako.